May mga sariling giling at kanyang Pwede kayo nakakanta sa mga yung step-by-step process na ginawa namin para makashare kami ng ideas para dun sa mga aspiring OFWs natin, yung mga students. At nandun lang yung mga OPM. Mga OPM na service namin. Alternative pop rock. Sa inyo ba, malapit ba kayo sa dagat? Gusto ko bro, gusto ko eh. Oo. Sa Pilipinas, boundary siya ng Quezon at ng Laguna. Hindi kami malapit sa dagat, pero malapit kami sa baha. Baha o Baha. wala ako saan, Bulacan. Tama. Go na yung Bulacan, napakadaming hindi, madaming Pero ako, ang ma-advise ko sa mga gustong pumunta dito sa Australia, be prepared. Mag-reality check tayo. Good evening guys! This is after our session. Wala ba? Alright, take one. Ayun. Good evening. Evening. Welcome sa aming first episode Ng after our session. After Hours. Time check guys, 8:05 na ng gabi dito sa kung nasaan kami ngayon. Reason why ang pangalan ng grupo namin ay After Hours kasi After Hours kami nakikita-kita. So, ang pangalan namin, guys, ako si Sid. Ako si Paul, si Tito Paul eh. Paul lang, Paul. Si Gab. Tito Gab. Dito ka. Siya pinakamatanda Bro, sa grupo. dito na tayo bro. Inabot kami na, actually kanina pa kami dito eh, mga 6 pa, di ba? So nag-set up pa kami, total, ito naman yung first episode, ang dahil mga nangyari. So ngayon, na-figure out namin lahat. Ayun, masaya naman kami kasi mga nangyayari. Thank you sa ChatGPT. ChatGPT na. Wala pa kayo helpful na. I think yung pinaka-start, at least na-execute natin. May mga balakid. Pero yung driver natin, okay, no? Okay. Sana maging okay to. Boss Jeff, ikaw na bahala, Boss Jeff. Shoutout sa'yo. Shout out. Shout out kay Boss Jeff, yung aming editor. Since ito yung first episode natin, magpakilala tayo kasi hindi naman tayo magkakilala talaga. So, yun. Yun yung gagawin natin ngayon. Yun yung first episode. So, sino yung pinakamatanda? Sino yung... Malamang, hindi ako. Okay. Sige, bali ako si Kuya Gab. Well, sabi nila ako daw pinakamatanda. Pero naman. bali dito sa Australia, I think 6 or 7 years na ako dito. And kasama ko yung family ko, saka yung 1.5-year-old daughter namin. At ayun, nag-i-enjoy lang dito sa mga nangyayari. Pero paano ka napunta dito? So, nag-start ako as a chef. Yun yung pinaka pathway ko. Nagkaroon ako ng working visa around 2019. Tapos doon nag-start yung journey ko dito sa Australia. Nakahanap ako ng mag-i-sponsor sa akin na restaurant sa Sydney. At yun, way back 2019, yun nga, pinalad naman na makapunta dito. Pero yung story ko, marami pang muna na yan, hapyaw pa lang. Nakapunta kami dito sa Townsville nung after 6 months nung dating ko dito sa Australia. Ayun, tapos 2023, na-receive namin yung aming permanent residency and ayun. Yun, salamat. Yun lang, nag-i-enjoy na dito So, sa... since dahil chef ka pala, sinong niluto sa bahay? Siyempre, si Ayos din na chef. Hindi na. Hindi na. So after kong maging permanent resident dito sa Libat ka na. parang nabunutan na ng tinig. Kasi actually, sa totoo lang dito sa Australia, hindi rin madali ang pag-a-abroad dito kasi pagdadaanan mo talaga yung mga challenges dito. And ayun, after naming mag-PR, nag-decide ako na maghanap ng
ibang career na mas flexible para sa family kasi doon na ipinanganak yung aming What do you do now? What do you do now? So ngayon, nasa disability sector na ako nag-work ako as a support worker. Mas maganda ba siya kaysa sa chef? Mas magaan siya sa pagiging kusinero. At mas mataas ng konti yung compensation pagdating dun. Which is good. Ayun. Yun lang siguro muna brief introduction sa akin. Ayun. Hopefully, itong aming podcast makatulong sa inyo. I-share pa namin yung mga experiences namin. Paano kami yung step-by-step process na ginawa namin para makashare kami ng ideas para dun sa mga aspiring OFWs natin, yung mga students na gustong pumunta din dito. Ayun. Aspiring candidates. Okay, susunod pinakamatanda. Hindi din ako yun, so... Ako yun, si Tito Paul. Dito lang. Same as Gav, dumating ako sa Australia 2019. I was a seafarer before 10 years ago. Parang gano'n. Mukhang lang, 2011. Hindi ko siya... Actually, ginawa ko lang siya. Gusto siya ng dad ko. Na may sumunod sa yakap niya na seaman. Ayun. Pero at first talaga hindi ko siya gusto. So, after 3 years, hindi na ako sumakay. Nag-start ako ng business hanggang 2016, 2017, 2018. Then, I decided to pursue the student visa here in Australia. Sa Melbourne ako, mga tropa ko dyan. Shout out sa mga Pilipino dyan sa Sa Melbourne, sobrang dami dyan. Masaya. Ayun, nag-study ako ng cookery. Para start bro, 2019. Tapos yun nga. Ang ganda na naman, okay naman siya, pero may mga expectations versus reality. Nung nasa Pilipinas nga ako, di ba, akala ko, Australia, prestigious university, mag-aaral ka sa ilalim ng puno, babay ka kung work mo, hindi pala gano'n. Ang nangyari, naging dishwasher ako, yung pinakuna kong trabaho, hindi mo na nagagawin sa Pilipinas, bro. Kaya ayun, medyo may mga pero okay ang Australia actually. Okay, nagustuhan ko siya. Parang hindi ko na naiisip na sa Pilipinas ako magsisettle o ano. Siguro doon ako mag-retire, pero ngayon hindi na. Kasi yun nga, currently, after graduation, after matapos ko yung student visa ko, ayun, dito na ako, tumipat ako ng Townsville na meron akong visa, na-sponsor na ako, tapos yun, I'm just waiting for my residency din. Sana, may year. Tsaka lang, is yun. Darating tayo dyan. Step by step. Pero ang hirap ng transition nun kasi, di ba, way back, noong 2019, nagka-COVID eh. Oo. Ang laki ng oras na kinain sa oras ko nun. Dapat 2021 pa lang, graduate na ako nun sa school. Di ba, mga 2 years yun, yung COVID. So, inabot kami ng 2022, 2023, bago makagraduate. Kaya inabot kami ng nag-aaral pa rin kami ng residency namin. Nag-aaral pa rin kami. Siguro kung walang, pandemic nun, siguro last year pa lang, resident na kami. Pero it happened, yun naman nangyari. So yun si Tito Paul. Pero ngayon, chef pa rin ako. Tsatsaga pa rin. Pero kailangan kasing gawin. Yun lang, mga payo ko, mamaya na yan. Yung introduction muna, di ba? Tapos yun, naman na magiging chef. Ramdam ko si Gabi. Kasi siya, na-sponsor din siya. So may mga topic kami na i-open sa inyo. May mga guests kami in the next episode na i-invite. Mga normal na tao lang. Si first episode na naman. So yun, ako si Paul, taga-Laguna ako taga-Laguna ka siya doon sa taga-Mahihay Laguna sa Pilipinas. So, mga kaibigan ko dyan, mga nakakilala sa akin. Sana supportahan niyo kami. Kasi maganda to, project dito. Member ako ng project dito, alam niyo ba yun? Hindi. I-share ko sa inyo mamaya. Sige. Sinect naman si Sid. Pinapata sa amin si Sid. Tama. Okay, so si Sid Libar.
Actually, matagal na kami dito ng mga 1970s pa. Bukul naman. Kaya joke lang. Mga 2009. Sobrang iba pa yung Townsville. Sobrang iba pa yung itsura ng Townsville dati. So, bata pa ako, dumating ako dito. So, dito ako nag-elementary, tapos high school. Ayun, masaya namang buhay. Dami namang nagawa, dami namang nangyari. At paano ka nag-adjust, bro, nung pagdating? Ilan taon ka nung dumating ka dito? Dumating ako dito mga 10 years old ka, or? mga 10 years old, ganyan. 10, 9 years old. Kasi parang hirap mag-adjust. Kasi Kasi it's either pupunta ka dito ng sobrang bata ka, na parang dito ka nalalaki, dito ka na mamumulat, or pupunta ka dito ng mature ka na, like yung sa atin, na mas madali lang mag-adjust dahil ka na mas mature ka na. Pero paano doon sa, say, 10 years old lang na. parang mamulat ka na yan Oo. Pero, at the same time, parang mahirap Yung isip ko natin, siyempre, yung isip bata pa. Ganyan. Pero hindi ka nalungkot na. Hindi naman, kasi nauna dito yung parents ko, tsaka yung mga kuya ko. So, parang nasa big deal ako dati na magkakasama na ulit kami parang doon. Sino nauna? Parents, tapos kuya ko, ay nauna dito. So, naiwan ka Tapos sa mga, Pilipinas. mga ilang months, tapos kami sa Pilipinas. Okay. Pero nung tumagal-tagal na, syempre na parang mas madami pa akong naging kaibigan sa Pilipinas. Hanap ko din yung Pilipinas. Meron akong term eh. So, may term ako sa parang nila City. Kumaga, tayo yung mga first gen. Si yung second gen. Yung term ko doon. Tayo yung parang pursuer tayo ng mga visa. Diba? Tayo yung gumagawa ng parang para mag-resident tayo. Para yung mga anak natin. Sila yung second gen. Tayo yung first gen. So si Sid parang yung term ko sa kanya, second gen. Sa mga hindi nakakaalam yun yung term ko sa mga tao-tao dito. Kumbaga, second gen. Ako kasi nakakaalam. Ngayon, si-share ko sa inyo. Nag-migrate sa ibang Kumbaga, tayo yung nag-ano na visa, yung mga anak natin, so yun yung magiging second gen. So si Sid, Ang second dati gen yung siya. visa ng tatay ko doon, 457 visa. Actually, nabutan ko pa yan, 457 Ano yun? Same siya sa 482. Parang kailangan niya ta-sponsoran din. So wala na ngayon. Wala Wala na kasi madami nang naging nagbago dun sa So immigration. kaya 457 kayo? Yung tatay ko, tapos naging citizen siya, naging permanent citizen, tapos ayun, parang nakasama na din kami. Siguro nung panahon na yun, madali pang ang application ng mga... Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko talagang tumala dito pa rin. In terms ng sa mga career, in Australia in general, Siyempre. madaming opportunities dito sa Australia na hindi natin matatamasa o parang mahirap siyang yun sa Pilipinas. Alam na natin yung hirap ng buhay sa Pilipinas. Yeah. But as you grow up, anong mga challenges? May challenges siya pagkabata. Yung adjustment. Adjustment. Una-una ay yung language barrier. Siyempre, di ba kasi hindi tayo, kumbaga, hindi English yung first language natin, so sobrang hirap din talaga. Minsan, may pagwentong ka lang sa kaharap mo na English, tapos siyempre minsan hindi mo din sila maintindihan na parang ano ba yung sinasabi? Yung last time sinasabi mo, di ba, na parang hindi naman pala ikaw hindi ka naman pala pinagkakatuwaan. Parang hindi mo na kasi sila maintindihan. O parang mahirap ang isip kung ano ba yung sinasabi nila. So parang minsan nami-misinterpret yung sinasabi nila. Ganun naging experience ko sa school dati nung kabataan ko ng elementary. Parang feeling ko pinag-uusapan ako pero hindi ko sila maintindihan. Parang nami-misinterpret yung words nila. Pati yung actions nila. Kasi iba yung culture. Tsaka sobrang iba kasi ng culture. Pero okay naman, naka-adjust naman. Growing up. Masaya naman si Sid dito, di ba? Okay naman ako dito. So, yun. Yun ang... so, Gab, Paul, and Sid. So, yun yung team ng after-hour sessions. Paano ba tayo na-board, guys?
Oo nga, no? Parang tayo na po. Baka tayo na po. Magandang question. Hindi, actually, nung Philo Fest, nung nag-jump tayo. Tama. Actually, may back pa ng Philo Fest. Oo, yung jump tayo. Oo, Yung Nakita na kami dati pa, last year siguro. Pero talagang guys, magkakilala na kami kasi sa banda. Tapos, ayan, True banda din talaga. Through music. nung nasa Melbourne ako, chat kami ni Sid na parang, baka pwede kang tumugtog sa Philo Fest. Philo Fest yung isa yun sa mga pinakamalaki festival sa Townsville, ano? Mga Pinoy food, Trademark ng mga Filipino Independence Day. ang Filipino Festival dito sa Townsville. So, malaking event yun para sa mga Pilipino sa Townsville. So, doon kami nagkakilala nga, di ba? Nag-rehearse tayo. After the rehearsal, nagtambay kami ni Gab sa Makas. So, parang nag-usap lang kami. Nag-usap na kami mga 2 hours na pala. Yeah. Sabi ko, alam mo, Gab, tagal ko nung gusto i-try yung podcast. Yung podcast na. Sabi niya, ako din, kasi nag-vlog siya. So, yata yung sa akin mga vlog na ba? Oo, kuya. Sabi ko, sige, simulan to. Simulan to after ng Philo Fest. Kaya yung tumambay tayo nun, inopin ko kay Sid. Sid pala, gusto rin pala. So parang kaya kami na guys. Yun. Parang, oo. Kasi nag-playdown kami na kailangan namin ng time preparations. Nagkinato kami editor sa Pilipinas. And, buti naman namin lahat na, pero may mga kulang pa no? May Hanggang magkakamukha pala tayo ng hilig. Oo, lang. Pero talagang music kami. Tapos ganito. Pero talagang bata talaga kami, di ba? Yung music talaga kami. Tapos yun, naisipan namin na after mag-jam, siguro mag-podcast tayo. Malay mo. Sa akin naman, kahit hindi tayo kumita okay. Kasi gusto yung ginagawa ko. Gusto yung ginagawa ko na ganito. Acknowledge ko lang yung Bigotilio Band. Ay, oo. So, mayroon pa kaming isang grupo, Bigotilio Band. Mga banda namin. Mga banda namin. Shoutout sa inyo, si PJ, lead guitarist, si Rabi, bass, Si and Jabar. ang lead vocalist. Jabar na Pogi. Pogi. Next time invite natin si Japan na mag-guest dito. No? Makulit yun guys, mag-enjoy yun. Marami nakakakilala din sa Townsville. Oo, Siguro. Alam mo, kahit saan punta sa Townsville, lagi kong nakikita. Kalat eh. Pero hindi kayo nakikita kasi sleepy. Kasi sleepy siya. Bakit siya sleepy? Kasi Pakisagot. bakit sleepy si Jabar? Grabe mo kayo. Ay, ayan. Ano yan abangan nyo yung episode na yan. In-invite Bakit sleepy si Jabar? Malalaman nyo Kulit niya rin bakit Jabar. sleepy si Jabar. Malalaman nyo sa kanya mismo. So, stay tuned. Sa mga next episode namin yan. Pero yan, doon kami nabuo. Dahil lang sa tugtugan, sa ganyan, sa music talaga. Music talaga. Parang, yung Philo Fest, grabe yung experience na. Hanggang ngayon, may overwhelmed na ako dun eh. Parang, Tsaka maganda din kasi yung gamit natin ng Filipino. So shoutout dun sa setup. Yung organizers kasi talagang pinaghandaan nila yung Filipino Festival this year. So kudos sa mga organizers. Thank you sa opportunity Sino tumugtog kami dun sa Filipino Festival. Sino yung mga organizer ng yung mga... Una kay President, Mrs. Aida David, and then si Ate Jenny Panchal, siya yung chairperson ng Filipino Festival. And then sa lahat ng bumubuo ng Filipino Festival team, thank you very much. Sa mga lahat na sumuport sa amin. From the Bigotilio back. Lahat ng mga nagtatalon, kumanta, thank you. Yung mga input namin yung mga OPM. OPM na service namin. Alternative pop rock. Salamat sa inyo. Actually, enjoy ako sobra. Yung pressure sa stage. Pa ulit kami. Tsaka sana madami pang ganap ang Filipino food. Kasi malaki yung community ng Filipino dito sa Townsville. So, kaya feeling ko bitin yung isang event para sa mga Filipino community. Para sa mga Filipino dito sa Townsville. Kailangan siguro may isa pang activity. Although hindi kasing once a year lang yan, no? Once a year lang kasi siya eh. Independence Day. Nag-tourist pa lang sa Townsville pero nagustuhan ko ng Townsville. Nagustuhan ko na. Kasi Hopefully. Kasi Melbourne wala Tsaka mga talented yung mga Tsaka para ka na sa Pilipinas. Pwedeng mag-request sa mga organizer ng
Filipino natin community. Tsaka napansin ko, nung araw na yun, ang dami kong nakitang mga bagong Pilipino sa Townsville. So, Oo. welcome. Welcome to Townsville. Isa ako doon. Isa ako doon. Mga tao din. Masaya sa Townsville, siya, very tropical, parang Philippines lang. Pero isang reason din yun bakit madali maka-adjust dito sa Townsville. Oo, kasi yun. Sa weather dito. Kasi malapit ka sa dagat. Kasi Pilipinas, kunting drive mo lang, sa dagat ka kagad eh. Yeah. Sa amin hindi. Kasi sa Taga-Sambales ka kasi. Oo. Sa amin Sa hindi. inyo ba? Sa inyo ba malapit ba kayo sa dagat? Gusto ko bro, gusto ko eh. Oo. Sa Pilipinas, boundary siya ng Quezon Oo. at ng Laguna. Hindi kami malapit sa dagat, pero malapit kami sa baha. Baha, oo. Baha. Wala ako saan, Bulacan. Tama. Scripted din. Pero taga Bulacan sila. Okay, taga Laguna ako, taga Mayay. Yan, boundary siya ng Quezon tsaka Laguna guys. Yung mga, shoutout dyan sa taga Mayay. Ako taga Sambales ako. Shoutout sa mga taga Sambales dyan. Shoutout dyan. Orepin, Bulacan. Saan sa Sambales? Lubacan. Saan sa Sambales? Sa yung bayan namin sa bayan ng San Narciso, Sambales. Mga taga San Luisito dyan. Maraming tutan yan. Shoutout bro. Bisitahin nyo yan, maraming dyan, magagandang lugar. Ikaw bro. Sabi mo, sa Hagonoy, Bulacan, napakadaming madaming seafood na pwede nyung... Sabi mo malayo kayo sa dagat tapos seafood ang ano nyo. Actually, Ini-import siguro. ilog tapos connected na yung sa Manila Bay actually. Merong lugar sa amin na... Ano ba? Talaga? Pag pumunta ka pa sa dulo-dulong bahagi ng Hagonoy, matatanaw mo na yung Manila Bay. Minsan hindi kasi pollution. Pero binabasa niyo bro. Oo, araw-araw. Ano siya? Grabe naman, no? As in, nabubulok na yung mga gate. Ganyan. Parang awa nyo na, tigilan niyo ako. Yung tipong ano no? Ang ganda-ganda ng kita. Pagdating Ang ginawa nilang flood control sa amin, tinataasan nila yung kalsada. So, anong nangyari? Napag-iwanan yung mga bahayan. May gano'n din sa amin sa actually sa Sambales eh. Yung kanal, mas mataas kaysa sa kalsada. Tapos, meron may kita mga dike, yung mga dike, hindi pa tapos. Kinurakot yung mga dike. Tapos papagawa ng dike. Pero anyway, Sa amin naman, para siya, buntok talaga siya. Yung, kung alam niyo yung Mount Banahaw. So, Naririnig. sa baba lang kami noon. So, Manila ba? Yung Manila. Parang tulog-bundok eh. Hindi nyo alam yun bro. Hindi, sa amin kasi, taas siya. So parang, siguro parang Baguio. Hindi mo nagulong. Tapos, yung, kung makita yung Manila, lubog na yun sa amin, di pa. Di pa minabot ng tubig. Ganun kami kataas. Hindi kataas. sa amin parang every year, Nagtataas. Oo. So yung mga ginagawa na doon, patambak sila ng patambak. Tapos, mga after 2 years, papatambak na naman ulit sila. Ganun na kanila sa amin. Pero kasi, dati kasi mga disiplina yung mga tao minsan sa lugar namin. Minsan makita, magtatapo ng basura sa ilog. So, pati wala din. Wala din mangyayari. Sinisisi sa gobyerno, pero sila din yung gumagawa ng ganong trabaho. Anyway. Ayun yung mga origin namin. Yung mga origin namin. Sambales, Bulacan, Laguna. Kakaiba kami ng ano talaga. Kalat kung magkakalat. Puro Tagalog. Tagalog ba sa Sambales? Tagalog na din yung mga kabataan. Nung lumaki ako dun sa Sambales, halos mga kabataan. Iba ba kayo dialect? Ilocano. Ilocano. Pero usually yung mga ano na lang. Bakit ka naman sa Ilocano? Ilocano ka ba? Pero ka Ilocano o ano? Hindi. Pag-Ilocano ka Ilocano? Yung nanay ko, Bicolana. So, Africa. Batiin mo yung mama mo sa Ilocano. Hindi ko. Para. Ano ba din? Anong sabihin ko? Naimbag na Rabi, Kinyayo, Apo. Ayan, yun yung Ibig sabihin. sabi ko magandang gabi. Wow. Magandang gabi sa inyo. Yan. Magandang gabi po nanay. Makakulot niyo ba ito? Hindi ko alam, pero sasabihin ko kay mother, para i-promote niya dun.
promote niya. Tapos, next topic tayo. Music. Sino mo, influence mo ka? Paano ka nag-start mag-keyboard? Mahabang story yan. Wait, ano lang? Ako, 5 minutes lang. 5 minutes. Okay ba? Pero, Baka magalit sila. Baka magalit yung mga staff natin dyan eh. pero long story short, nag-start ako ng sa music. 9 years old ako. So, yung nanay ko dinala ako sa isang birthday party. Okay na po. Tapos merong isang musician doon na nagpe-play siya ng keyboard. Tapos ayun ang kwento ng nanay ko parang na-stuck daw ako doon sa kinakaupuan ko. Tapos pinapanood ko lang yung musician na yun. Si Sir Solomon, yan. Mr. Solomon. Si Mr. Solomon. Shoutout sa'yo, Mr. Solomon. Tapos, after nun, binila na ako nila ng keyboard. Tapos doon na ako nag-start ng pag-play ng music. At hanggang ngayon, ayun, yun ang aking pinagkakalibangan. Dati may keyboard din kami sa bahay, kaya lang parang di ako nagka-interest matuto. Sabi niya meron din, kaso naging patungan lang naman. Oo, furniture. Marami ako nakikita rin yan eh. Actually, meron pa nga yung as in piano. Tapos, nagiging patungan ng picture frame, yung mga... Hanggat di ka into music, di mo maalam. So, yun ang musical influence mo kasi. Si Solomon. Musical influence ko, mga OPM bands tulad ng River Maya, Eraserheads, ano pa ba? Marami. Golden Age na OPM. Golden Age. Nung high school ako, actually, yan yung feeling ko, yan yung nag-boom talaga yung... mga 20 years ago na. Oo bro, huwag mo tanda. Almost 20 years ago na yun. Actually, hindi ko talaga makalimutan din yung mga experiences namin noon. Mga nagja-jam kami, tapos re-rehearse kami para sa mga activities sa school, sa banda. Tapos naidala ko yun until college. Nagbanda din ako ng college. Pinalad na magkaroon ako ng scholarship noon sa pagbabanda. Pero lang yan. Scholarship? Oo. Hindi mo galing ka pala. Lang yan, saglit lang na scholarship yun dahil. Hindi ka galing. Hindi ako nakikipag-practice noon dati. Kasi mahirap mahirap siyang isabay sa school. Totoo. Very demanding yung pagbabanda ng college. At saka, kung may scholarship ka, syempre kailangan both sa academics and dun sa pagbabanda. Kailangan i-balance mo. Hindi ako ganun kahusay mag-balance ng oras ko dati, kaya nawala din. So, yun yung story ko about sa aking musical influence. Ikaw Paul. Ako, nag-start din ako bata pa, siguro mga 6 years old. Pinapakanta na ako ng airpad. Airpad ko sisiman din, so parang sa barko. Ang habi nila is inuman at kantaan. Si airpad kasi medyo magaling kumanta. So parang naging ko noon, lagi niya sa akin pinapakanta is yung Michael Learns-to-Rock, yung Pain My Love. Tanda ko yun, tsaka yung Sweet Child. Sweet Child. Parang basta Michael Learns-to-Rock siya. Sample nga. Oh, Masli! Basta yun. Tapos yun, hindi ako masyado kasi gusto niya yun eh. Kaya ginagawa ko. Hanggang naging elementary ako, parang sa mga, kasi doon boss ko yan ako. Shoutout dyan sa mga boss ko yan dyan. Ayun, merong time doon na parang pinagpipilian kung sino yung kakanta ng alma mater namin. So parang ang dami namin doon. Siguro mga 20 kami, tinipon kami. So parang isa-isa kami pinakinggan. Sino ba yung pwede. Nangyari, sinala kayo. Nasala kami ng dalawa na kami natira. Nung panahon yun, gusto ko kasi magsayaw. Kasi uso na NSYNC eh. Bakit ba? Kasi yung kuya ko, talagang idol So, yun. dancerist din pala. Bro, yun ako alam. Hanggang ngayon ba sumasayaw ka pa? Hindi na po. Nabago na buhay ko nung high school, gawa ni Bambo River Maya. At yun, nung elementary na yun, hindi na ako nag-go kasi meron kaming grupo na lalaban sa competition. Sasad yung namin, NSYNC, bye-bye. Tapos yun, as I grow up, parang nung high school,
doon na sumikat yung OPM. Parang yun nga, yun na yung golden age ng OPM. Sika Bambo. Pero talaga, Bambo talaga. Visual influence ko talaga. Bambo talaga. Tapos yun nga, yung lumabas yung mayonnaise, yun, nandiyan na yung mga typecast. Galing niya, typecast. Tapos, ayan, mga ibang banda rin na Silent Sanctuary. Yun yung golden age ng ano eh, yun yung golden age ng OPM eh. Nung high school tayo, 20 years ago ba yan, bro? 2007. Oo, almost na. 20 years na. Grabe kang daan yun na. Yun yan. Kasi Mga hindi ko millennials. nakapansin, pero ano. Millennials. Meron na nga kaming palang reunion sa mga high school classmates namin. So, 20 years na. Kami rin, 2020. Shout out sa mga classmate ko, 2020. Uuwi ako. Ayun, yun nga yung ano ko. Musical influence ko. Tapos yun, nung college, nagkagawa na ako ng kanta. Hindi ko tumingin sa music talaga. Nagparko ako hanggang ngayon. Di ba? Yun. Tapos yun yung musical influence ko talaga. Bamboo, Oliver Maya. Tapos yan. Ngayon, Coldplay. Yan, gusto yung Coldplay. Yung mga rock and roll talaga. Ikaw naman. Ako madami nakapagpa-influence sa akin. Tsaka, hindi lang kasi ako nag-isisisang genre, so parang ang dami kong pinapaigang kanta, mga old music, mga old songs, tapos OPM din syempre. Dami. Yung mga luma, di ba? Sabi mo yung gusto mo nun. Yung mga luma. Mga luma. gaano kaluma? Eric Clapton, ako gusto luma. Engelbert, Humperdinck. Yung luma. mga yung mga play ng magulang natin every Sunday, yun ba yun? Tama kasi naalala ko dati nung bata pa kami, tatay ko nagpipili sa cassette pa nung dati nagpipili siya ng cassette tuwing papasok sa trabaho, ganyan. Tapos tuwing umaga, maririnig ko siya kapag yung magano ka, tapos parang growing up, gano'n na rin sa mga kanta. Kaya napansin yung setlist natin. Pero gusto yung gumawa ng setlist natin nung Philofest, ikaw? Si Robbie mainly. Suggest. Pero kaya nagmatalig. Pero maganda yung setlist talaga. No? Sabi rin mga maganda ng setlist talaga. Maganda yung setlist. Parang OPM siya na na classic. Sa akin, actually meron akong mga gustong bagay dito sa Australia at meron din akong mga gustong mga bagay sa Pilipinas. Kasi dun sa Pilipinas, iba pa rin yung peace na nandun eh. Parang dito kasi sa Australia. Yung comfort na eh. Oo. Lahat naman tayo siguro. Oo. Kaya at sa akin, siguro, palipat-lipat na lang kung sakaling Pag mayaman ka lang. Oo. Pagkakagano Sinigan dyan. Pagkakagano na lang. Parang si Sid, pagkakagano si Sid, Then, yung mga advice natin sa mga gusto mag-Australia. Kasi actually, kahapon na, may nagtanong sa akin. Taga may ID siya sa Laguna. Parang gusto niyang mag-aral ng aged care. So, namimili siya kung Breezy or Adelaide. Sabi ko sa kanya, mas okay siguro Adelaide kasi di ba Adelaide parang maraming job opportunities, sponsorship, stuff. Siya kasi 33 na eh. Di pa naman huli yun, di ba? Di pa naman huli. Kasi alam ko 35 na yung ngayon. Yung cut-off ng hindi na ang choice niya is 186 siguro if you're above 35 na. Depende din sa kasi anong pa-advice natin? bawat applicants na gusto punta dito sa Australia, case to case basis yun eh. Depende kung marami silang pinag-aralan at Pero back to zero talaga, no? Kahit pa triple engineer ka, galing ka sa Vegas, punta ka to zero ka talaga. Babalik ka sa talagang baba na. Di ba kasi sa mga engineer natin eh, kailangan nilang direct hire sila na talagang engineer. Pero pag punta kayo na wala kang yung license kasi nila kailangan nilang credit dito sa Para yung baon mong pera, i-convert mo pa into AUD. Which is parang lugi ka na kasi malaking conversion. Di ba? So, lugi ka na. Hindi na mahirap dito sa yung kahit maganda yung buhay mo doon, maganda yung pinag-aralan mo. Marami akong kailangan na gano'n. Pagpunta na dito, zero sila. Siguro ako, ang advice ko sa mga
gustong pumunta dito sa Australia, be prepared. Mag-reality check Be tayo. prepared physically, financially, saka mentally. Kasi hindi Oo, biro mentally. ang pagpupunta sa abroad. Hindi May mga pumupunta dito sa abroad na sobrang excited nila sa umpisa. Tapos pag pumunta sila dito, parang madidrain sila. Yung bulsa nila, yung isip nila, yung lakas nila dahil sa work. Talagang first years nila dito sa Australia, talagang lahat ng kinikita nila will go into saving for their visas, paying their apartments, rent. So marami. Depende pa kung as a family silang pupunta dito. So yung expenses nila, mas marami silang kailangan isipin. So yun lang, be prepared sa financial aspect, physical, kailangan syempre prepared kayo. Handa kayo magbanat ng buto pagdating din dito. Ako yun talaga yung pinagpapasalamat ko kasi napunta kami dito. So, yun, malaki yung difference ng sinasabi mo ngayon sa naging experience. Malayo. Pero syempre naghihirap pa din naman kami. Pero yun yung dinanas ng parents mo. Tama. So, it's saying that, syempre, madami pa din yung pinagdaanan na bago namin makamit yung ganitong status. Pero ikaw din naman kasi personally, meron ka din mga adjustment na ginawa pagdating sa pag-a-adjust ng pagpunta mo dito. Kasi ibang culture talaga to dito. Yung iba, kung hindi sila prepared, makukulture shock sila. Gusto nilang umuwi na lang. May mga ganun. Dalo lang yan eh. Magiging masaya ako, magiging malungkot na uuwi ka. Di ba? Or mag-stay ka dito. At saka, naisip ko lang, pagdating kasi sa mga Pilipino, meron tayong publikasyon sa Pilipinas pa eh. Minsan kapag pupunta ka dito sa abroad, maiisip ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas na parang meron na silang provider para sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Pero bukod pa doon sa challenges mo dito sa Australia, meron ka pang iniisip. So, kumbaga, ang dami mong Siguro, feeling ko yung family ko, alam niyo yung struggle. Pero yung mga pinsan mo, yung mga medyo malalayang pinsan, mga parang sa mga buhay nito. Hindi nila lang yun. Siyempre, pag family mo, open ka lagi, anong problema ako, hindi problema ako. Hindi mo naman nasasabi sa mga pinsan mo yun. So, parang tingin ko gano'n yun, yung parang depende kung gaano kalapit yung kamag-anak mo. Iba yung image mo sa kanila eh. Iba dun sa... Meron maging OFW. Sobrang hirap. Kaya yun, ang mga advice namin yun, hindi gano'n, may mga pros and cons, meron din mga na maganda rin talaga ang Australia. Paghandaan lang talaga. Paghandaan lang talaga. Yung mga gusto mag-Australia dyan, yan. Sa video namin, mag-comment lang kayo kung ano mga tanong nyo, kasagutin namin. Kung anong mga topic na gusto nyo marinig. Meron ba tayong mga konsulta dyan, bro? Meron. Marami tayong mga konsulta. Meron tayong kilalang mekaniko. Si Jabar. Lagi si Jabar. I mean, when it comes to law, meron. Kilala ka. Ayun, abangan nyo yan sa mga next episode namin. Marami kami gagawin na parang, syempre gusto ko rin yung kulitan moments. Yung parang, kuwela naman na mga content o topic. Ayun, abangan nyo yan sa mga next episode. Mag-guest kami. Yung mga makukulit gusto ko, makukulit na mga kaibigan natin dyan sa Taos Video. Syempre mag-i-invite tayo. Mga normal na tao lang kasi hindi mga kami yan. Normal lang din yung mga kami. So, yun ang mangyayari in the next. Yung mga, ang gusto ko dyan yung mga normal na tao niya, meron mga extraordinary na mga stories. Hindi man siguro mag-take house tayo, no? Ikaw una mag-invite, pangalawa ako. Sige. Smart ka ba? Gawin na ganyan. Ikaw naman yung pinakamatanda kaya. Sino kaya? Mag-comment siguro kayo guys kung anong topic or anong career gusto nyong
pag-usapan dito para Nagkaroon ko na idea. may idea kami kung sino yung mga taong i-invite namin dito. Kaya, di ba? Oo. Tama yun. Tapos yun. Ano pa bang magandang na idulot sa'yo ng Australia? Bakit parang kulang sa akin? Kasi Ano yun sa Australia? Siyempre, madaming pagkakaibigan. Yun. Siyempre, pero marami kang Aussie na kaibigan. not as much. Sa work. Bakit? Sa work. Sa work lang. Kasi nung lumalaki ako sa high school, parang hindi ako gaano involved sa mga activities sa school. So, saka hindi ko din trip, for some reason, hindi ko din trip yung mga trip nila. So, parang after school, uwi ako sa bahay. Tapos yun, yung mga nakasama ko lang din, mga sila Jabbar. Talaga? Oo, yung mga tropa namin, sila Kuya Mike, ganyan. Talagang siya, meron, di mo talaga masasabi na kahit dito ako lumaki, magkakaroon talaga ng tropa na ibang lahi. Minsan na-filter din kung nangyari sa kanya. Hindi, feeling ko yung magkakaiba lang naman kasi ng personality. Yeah. Meron din naman ako kakilala na kakarating lang dito pero madami na agad friends na Okay. Pero pag pinapakinggan ko si Sid, parang parang more into sa Filipino pa rin siya side pa rin siya nagiging pa siya sa Filipino culture. Sobrang involved niya, di ba? Na-Philippines. Siya ba yung nasa Okay, pero iba yung personality ko pag nasa Pilipinas ako compared sa pag nandito. Daming lasing. Sponsored by Red Horse. Anong mga, saan na kayo sa Pilipinas? Bulacan. Anong mga happenings doon na talagang Baha. Hindi, madami siya, sobrang religious na mga tao. Wow. So, madami kaming mga fiesta, ganyan. Siyempre, pagkatapos ng fiesta, inuman. Ganyan. pero gaano ka dalas umuwi? Yearly. Itong mga nakaraang taon yearly. Pero, parang in the future, parang hindi muna. Mag-delay muna. Like twice a year, di ba? O once? Twice a year. Tapos, So, minsan, isang beses sa isang taon. Oo. Kasi madami akong kaibigan doon, tsaka madami kaming activities doon, mga church activities. Intact pa rin kayo mga kaibigan mo doon? Ano pa rin? Oo, kaya, tsaka yung Yeah. pinaka-main na inuwi ako talaga doon yung lola ko, na 93 years old. So, syempre, as much as possible, gusto namin makasama pa siya habang andyan siya, syempre. Oo, kaysa magsisi ka na, alam mo yun, Ikaw, tagal mo na dyan eh, tapos ano mga happenings doon sa Sa amin, sa Zambales, more into, sa nature. Parang, kasi malapit sa malapit sa dagat. So, yun yung mga, malapit yun. merong mga surfing spots sa Zambales na talagang, dinadayo din. Marami sa LU. Ano yun? Oo. Malayo yun. Kabila yun. Kabila ba yun? Oo. Pa-north yun. North din yun. Malayo pala kayo. Sa kanila parang gitna, di ba? Sa amin, Masaya daw dun. malapit kami sa mga 4 hours drive sa Manila. Pero yung La Union, mga Pataas yun ng Pilipinas. 4 na oras papanorte yun siguro sa amin. Pero hindi ko sure baka ngayon mas madali na makapunta doon. T-Plex. T-Plex na. Especially now, meron ng mga expressway na construct. Pansin ko sa LX, parang minsan natatraffic ka din eh. Parang anong sense ng... Hindi, yung kaya nangyayari, parang lahat kasi doon pupunta. Kaya congested yung mga... Congested masyado. Traffic talaga sa Metro Manila. Grabe doon. Yeah. Grabe. Yung 10 kilometers doon pag traffic, oras mo travel yun. Pag nakakotse. Yun yung mga bagay na ma-appreciate mo dito kasi. Yun. Kunyari, simpleng sidewalk. O di ba may malalakaran ka kahit magtatlo pa kayo sa sidewalk, maglakad sabay-sabay, malamig space. Whereas sa Pilipinas, wala kang sidewalk, doon ka lalakad sa kalsada. Parang ganun, parang in a way, parang napag-iiwanan yung Pilipinas. Yeah. Minsan nga yung sidewalk na yung poste pa ng kuryente nasa gitna. Yung simpleng harangin pa yung... Yung simpleng kaginhawaan ba, parang mapapansin mo, parang wala.
sa Pilipinas. No? Yeah. Pero safe siya. Kasi ibang lugar naman, like BGC, parang siyempre mas maunlad naman dun. So, yun ang napansin ko. Pero actually, masaya talaga sa Manila. Mm. Kasi ano lahat, Siyempre. temptation, lahat ng sa ano lahat. Doon na, pati crimes. The crimes. Tumira ako siguro mga 3 years. Noon ako Saan sa Maynila? sa Pedro Hill. Sa along Taft. Di ba ano yun, station ng... Doon. Along doon na sa area na sa Pedro Hill. Grabe doon lahat. Bro. Parang lahat ng temptation, mga drugs, grocery. Kasi college kami. So parang lahat na-try namin. Pero hindi ako na-try ng drugs. Pulis ko. Doon, yun lang. Pero sobrang saya talaga sa Manila. Yun lang, parang kailangan talaga doon, ang daming tao. Kailangan talaga doon magawa na ng paraan yung traffic talaga. Ako pag... Kasi nakakatamad pumunta ron eh. Lalo ngayon, hindi na pupunta ron. Ako pag umuwi ako sa Pilipinas, gusto ko nasa Kaguyod ako. Parang... Ayaw mo lumuwas na ano. Kahit domestic flight, yung pumunta akong sabihin, Boracay, ayoko, gusto ko nasa Kaguyod ako. Iba yung kasi yung binibigay ng lugar namin para sa akin. Kaya sinasabi ko, pag nasa Pilipinas ako, parang iba yung personality ko. May alter ego. Oo nga pala, yung Townsville is ano to, part 2 ng Queensland. Far north. So parang regional siya, di ba? Regional siya. Medyo mataas na siya. Andito kami ngayon sa regional. So, yan. Pag-booming na din. Booming na rin. Small town siya dati, tapos ngayon madami din pwedeng gawin. So, sa mga future namin, meron kaming mga project din na tutugan. Sana supportahan nyo kami. Ganyan. Tapos, ayan, since ito yung first episode, medyo nakapapamay sa... Wala kaming script, wala kaming... Wala script, pro na to. Wala. Susunod na kung ano-ano. Wala Wala script. lang mabato ng inisip namin. Kaya, Boss Jet, ikaw na bahala. Ikaw na bahala mag-edit. Ikaw bahala. Ikaw na bahala mag-edit. Pagandahin mo. Yeah, Kasi, okay. may feeling ako na talagang may potential. Wala pa nga tayong YouTube account, guys. Kasi tayo nag-upload. Oo nga, no? So, tayo mag-upload. Pero hindi, pwede yan. Pag nagawa ni Boss Jet, di ba, Boss Jet? Alright. Madali na naman yan eh. Kapag Madali lang yan pag na-upload na natin yan. gawa. So, meron ako mga tanong sa inyo. Balikan natin. Ready ka pala. Ito, dito pa sa Australia, kailangan mong gawin lahat mag-isa. Do you agree? In a way, for me, in a way. Pero syempre, kung may katuwang family, pamilya mo, syempre, tulungan kayo. Diba? Tulungan kayo. Ikaw? Ano ba yung context mo nun? Hindi, wala pagluluto, maglalaba, paglilinis, pag-aasikaso ng mga papeles, ganyan. So, wala kang, hindi ako, kami pamilya kayo. Ako wala akong kahit ano eh. Sa akin, nung initially, nung pagpunta ko dito, siyempre lahat ng pag-aasikaso ng papers niyan, akong gumawa lahat yan. Akong pumunta sa Manila para... i-update nga pala kayo ni Gab sa journey niya sa PR2 citizenship. Abangan nyo lang guys. Oh. Pero yun yung yung sasabi ko dyan. Parang initially, ikaw yung mag-aayos lahat ng mga papeles niyan. Kung may mga trainings ka sa Manila, pupuntahan mo yan. May trabaho ka pa. May mga ibabalance ka talaga niyan. Nung ako nag-a-apply ng mga papers ko, sasabihin ko na lang kay mother ko nun, sasabihin ko, ma'am, meron akong dito, may training ako sa Manila or meron akong medical dito. So ako lahat ng lalakad niyan. So hindi naman sila pwede ang mag-dictate sa akin dahil hindi rin naman nila. Kasi before solo ka pala dito? Oo. Wala kasi si wala. Juanito. So ako yung naunang pumunta dito. Tapos after namin ikasal sa Pilipinas, sa ako siya kinuha. Nakuha. Oo. Mahirap din, ano? No, may challenges din siya. Pero nung kagandahan nung nandito na rin si Mrs. Siyempre, yung tulungan Hati na. Next one, tayo? Hindi lahat ng araw ay masaya. Homesick ka, kumaga. Tama. Totoo yan. Homesick ka pa rin. Sa akin, hindi na masyado. Kasi yung, siyempre kasama ko naman yung wife May family talaga, no? Diba? Nandito na. Tapos may Yung- anak na kami dito. Mapapagpawala lang talaga ng homesick mo is yung family mo. Yung kasama mo dito. Oo. Pero friends, okay lang. Parang, okay lang. Makaka-uwi mo ng Pilipinas. Initially, talagang
mag-a-adjust ka kasi gusto mo. Minsan nga pag umuwi ako ng Pilipinas, parang napapaisip ako, parang ayaw ko na bumalik. Pero, syempre, Dito sa Australia? hindi, ayaw ko pa muna bumalik sa, dito sa Australia dahil gusto kong extend pa yung vacation ko. Pero syempre, Adjustment lang talaga. Hindi, pag yung 2 weeks na lang, pag 2 weeks na tapos parang yung savings mo, parang Yun. na. Gusto mo na bumalik sa Australia? Yung mga ganun yun. Yun yung mahirap sa atin, no? Yung kunyari, lagi kang Pilipinas, tapos parang minsan may isip mo, parang ayaw ko nang bumalik dun. Kasi alam mo na yung dapat mo, alam mo na yung gagawin mo. Diba? Oo, alam mo yun. parang, Alam mo na yung kakaharapin mo. Tsaka ang bilis ng oras sa Pilipinas. Lalo ba nagbabakasyon ka? Ang bilis ng oras. lilipad yung oras na yun. Ayan. Ako naman, homesick hindi na. Yung namimiss ko yung mga kaibigan ko siguro, dito na eh. Basta yung pagkakabalaan mo. Oo. Family ko naman nasa Melbourne na. So yung isa ko lang na ate yung nasa Pilipinas. So parang, na-homesick ako kasi gusto kong bumalik na Melbourne. Gusto kong mag-holiday doon. Gusto ko yun lang. Hindi, pero yung homesick ka sa Pilipinas, hindi yung parang, kasi ang dami namin yung tropa doon. Pero ngayon kasi may sarili ng buhay. Pag tumapa ka na ng mga 29, wala na, isa-isa na yung magkakanasan. Kakasal na, magkakaanak na. Hindi kami magkikita-kita na. Yun yung mga na-realize ko na, wala na. So dati gusto ko talaga, lagi kayong kakasama. Yung mga 21. Ano yung mga kapatid ko lang? Hindi yung mga kaibigan ko. Okay. Yeah. Kasi nung nagbabalik ako, lagi ko na homesick ko. Gusto ko makasama sa mga team ng mga tropa ko. Lagi akong na-left out na parang, ba't sila nakapag-game na ganito? Ako, hindi sa barko. Papakayat magtrabaho. Pero as you grow habang may edad ka, parang na-realize mo, lahat nagkakaroon ng pamilya, nagkakaroon ng mga iba-ibang agenda, mga iba-ibang nangyayari sa buhay nila. Nangyayari, wala na, parang nakatagap mo na rin na, wala na, parang nangyayari. Magkita kami, minsan-minsan na talaga makadalang na. May kanta dyan, di ba? Ano? Minsan may reference. Minsan. Minsan sa may kalayaan tayo magkatagpuan, may mga sariling gilig at kanya Pwede kayo makakanta sa mga Sobrang galing ng meaning ng katang for me. Yun nga, totoo yun. Mga ganun. Siyempre, experience nila yun. Pero pili ko lahat naman kahit naman ikaw, may mga kaibigan ko sa Pilipinas. Asa na sila ngayon, kasama pa kayo? Yun nga, totoo yung sinabi mo, parang once na, nagkapamilya ka na, syempre yung focus mo, matutuon na sa, sa family mo. Doon ko nalulungkot ako eh. Kasi siyempre, yung Saka malaki pa yung priority. Ibang priority mo. Iba na yung, focus mo. Doon ko lang sabi ko nga. So kung nalulungkot ako kasi, mga kaibigan ko kasi, parang kami magkakapatid. Yung nanay ko rin. Yung nanay rin nila. Parang ganun kami ka-close talaga. So nung talagang iba, nagpupunta ng US, pupunta ng Canada, UK. So yung nagkakapamilya ka, lahat kami nagkakaiba ng direction. Parang, nung una nalulungkot ako. Pero ngayon, gumagawa na rin ako sa sarili kong buhay. Parang, okay, ganito pala yung talagang realidad. So yun, yung mga kwento ng buhay namin, ganyan. At sana, next time, magkaroon tayo ng mga guest, no? Talaga. May naisip ko naman. It's a bar. Yung mga, syempre ang gusto natin na mga content dito is, parang informational. Yun. Yung makakatulong din nga sa mga aspiring na gusto pumunta dito sa Australia. Mga gustong... Sino nga yung migration lawyer ba? may mga migration agency na tumutulong sa mga students. Actually, yung kapatid ko, isa siya sa mga natulungan nila. So, pwede namin kontakin sila, tapos magbigay sila ng mga information na makakatulong. So, pwede kayong mag-comment or mag-suggest kayo ng mga topic or magbigay ng mga gusto nyong pag-usapan dito sa podcast na to. Para Kung may mga tanong kayo, yung ating mga pinag-uusapan. try namin sagutin para makatipid kayo, makalibre kayo. Yun yung isang pinaka-importante din dito sa pagpunta sa Australia. Siyempre, yung paglalakad ng mga papers nyo, kailangan well-informed kayo. Kasi Kasalimuot, no? sobrang, yung pera na yan, hindi yan basta-basta na pinag-iipunan nyo. Lalo ngayon,
mahal ng visa ngayon. Especially, may mga, maraming na hindi na-approve ng mga visa ngayon. So, Stay tuned. might as well, i-research nyo ng mabuti yan para talagang yung pinag-ipunan yung pera may kapupuntahan. Di ba? Guys, we have 3 minutes, so wrap up. May mga gusto ba kayong batiin? Ako nga pala, pwede ako mag-promote. Sige, push. Sa sa August 29, nandiyan kami sa Melbourne, sa bandang east side, sa The Amazing Grace Restaurant. Meron kami tugtog dyan, guys. Yung mga tropa ko dyan, supportan nyo naman kami. Please. Naghanda kami ng setlist na malupit para sa inyo. We have 3 setlists. So, akin yung isa doon. Tututugin ko rin yung original song ko doon na ikaw. Sana masuportahan nyo. Wow! August 29 na, August 29. Ikaw, dito ka, may promote ka ba? May papromote ka ba? Wala akong may promote eh. Promote mo ako. So yun, guys, yun lang sa first episode namin. Kung may mga suggestion kayo, just comment below. Wala pa tayong page, no? Pero meron na yung bukas siguro. May branding na, pero wala pang social media. Alas 9 na. Anyway, may babatiin ka ba? Pa-family mo, bro. Yung mga siguro yung mga mag-anak ko dyan sa Zambales. Supportahan nyo kami. Ako, nanay ko na may sakit. Sana gumaling ka na. Magaling po. Magaling na po. Love you, Tita. love you. Tapos yan, mga tatay ko, papa ko dyan sa Tama yun. Isa lang, papa lang. Tapos yan, mga ate ko sa Pilipinas. Yan. Ako, shout out sa family ko sa bahay. Tsaka sa Hagunoy, Team Bawawaw. Bawawaw. Alam ko yung mic kay Kuya Randy, Kuya Rap, Cholengs Labagan. So mga tropa namin sa Pilipinas, kung sino mga nakakilala sa akin sa supportan nyo kami guys. Supportan nyo. Yan. Just comment below yung mga tanong nyo. Yan. Tapos, ayun. Ito nga. Wrap up tayo? This is after our session guys. Time check, it's 9 p.m. Salamat sa pagpanonood and Sana magka-sponsor na next time. Sponsor tayo na. sponsor na. Para meron kaming Asia That horse. Sana magka-sponsor na para meron kaming i-promote next time. Kaya sana yan, supportahan nyo kami sa mga gagawin namin. Tugtugan sa North Shore Tavern. Ayun. Makatugtog kami dyan. Punta kayo. Natin. Para dito sa mga Pilipino sa Townsville. Pillow Night? Anong mangyari yun? Yung Pillow Night. Hindi, sa North Shore. North Shore. Yun, makatugtug kami doon. May workout pa namin. Sana makapunta kayo. May mga, siguro, di ko alam kung English yung gagawin natin. Pero baka probably English. Setlist yung gagawin natin doon. Kailangan kasi yung crowd natin. Crowd natin, iba eh. Okay. Thank you. See you next time. See you sa next episode. The After Hours Sessions podcast and music collection.